Hello mga pusing mga palame, it's me again, ang inyong driver na sweet lover na driver. Good day sa buong mundo at magandang umaga dyan sa inyo sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo mga pusing mga madam? At kumusta ang may mga Pilipino sa buong mundo? Bago po ang lahat, please dalawin niyo ang aking YouTube channel. Kung anong nakalagay dyan sa FB ko, ganoon din ang pangalan ko sa YouTube channel. Okay mga busing mga madam, click ang notification. Pag nakita niyo ang all, tuldukan niyo lang yan mga busing. Tuldukan niyo lang yan para makita niyo ang mga in-upload ko doon sa aking YouTube channel. Okay, sa aking mga pinalangga sa aking FB, maraming salamat mga busing mga madam. Patuloy at wala akong sawang laging nagpasasabi sa inyo maraming salamat at we love you. Sa mga hindi pa po nag-follow sa aking FB, please follow, like and share at mag-comment din kayo aking babasahin at nag-reply naman po ako mga busing mga madam brother. Okay, ito na naman ako mga busing mga madam. Nagbibigay aliw sa mga kapwa ko loyalist, kapwa ko solid PBB, diehard PBB, supporter PBB, sa nagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Dito po ako at nagbibigay ng saya at alin. At sa mga didilis naman po mga buso mga madam, ako po ay nagbibigay ng sakit ng ulo at sama ng loob sa mga didilis mga busing mga madam. Okay, pag-usapan natin itong kuryente sa Cebu. Napanood nyo ba yung hearing ni Erwin Tulfo? Siya yung chairman ng electricity. Siya yung chairman. Tama ba talagang kinastigo ni ating magaling na senador na si Erwin Tulfo yung mga trabahante ng kuryente doon sa Cebu? Pero mayroon pa lang ngayon ko lang din alam yan kasi nga marami naglilikramo doon sa Cebu kay Erwin Tulfo sa mga email niya at sa mga text niya. Kaya nagpatawag siya ng hearing dyan sa Cebu, hearing dyan sa Senado sa mga tungkol sa kuryente. Kasi yung linya pala mga busing mga madam, may arkila pala yung mga linya. Halimbawa nasira yung linya mo sa isang lugar, ngayon lilipat sa ibang lugar. Ngayon yung linya na yun aarkilahan ng may-ari ng kuryente, yung company ng kuryente. Tapos ang gagawin ng company ng kuryente mga busing mga madam, dahil nagrenta sila, ipapasa nila ngayon sa consumer. Kaya pala kawawa yung mga consumer talaga mga busing mga madam. So wala talagang gastos itong mga hinayupak ng mga big company ng electricity. Kasi nga kung biruin mo, pati renta ng lugar o linya, kung linya ng kuryente, poste, alam mo, rentahan nila ng 1 million, di papasa nila sa consumer. Kaya pala yung mga nagko-consume ng mga electricity, ng mga kapwa nating Pilipino na mahirap man o mayaman man, talagang magbabayad sila ng obligado. Kasi pag hindi sila magbabayad, mapuputulan sila ng kuryente, di ba mga busing mga madam? So ang lupit talaga itong mga big company ng mga electricity, mga abusado talaga mga busing mga madam. Dahil kasi lahat ng mga sira ng kuryente sa lugar nila, pagka lumipat ng ibang linya, so may arkila pala yan na may arkila pala yan mga busing mga madam. Kaya doon naghimutok ang ating mahal na senador na si Erwin Tulfo. Ang sagot lang ng mga company, ng mga lawyer ng company na electricity, may refund daw. Sabi ng mga company lawyer ng electricity, may refund daw chairman na sabi naman ni chairman, paano may refund? Hanggang ngayon wala sila natatanggap na refund. Laging barado sila mga busing mga madam kay Erwin Tulfo So buti nga sa kanila yung mga abusado. So tama lang talaga yung ating mahal na Pangulo na pinutol talaga niya yung energy tawag na sa suna ng ating mahal na Pangulo, yung consumer law ba yun? O if I'm not mistaken,
or energy law, electricity bill na pinapaputol ng ating mahal na Pangulo. So tama lang. So yari itong mga big company na ito pagka ma-implement na yung sinabi ng ating mahal na Pangulo sa SUNA na puputulin na ang consumer law para hindi na mahihirapan itong mga kapwa nating Pilipino na mahihirap kahit na bilyonaryo o mayaman o middle class na mga Pilipino ay magbabayad pa rin. At least pag naputol yan, cut off yan, that's good, very very good, di ba mga bossing mga madam? Wala na mga hiding fee na katulad nung pati linya sa poste, binabayaran pala ng mga customer lo pagka inarkilahan yan. Talaga itong mga kumpanya na ito, kaya talagang namumulubi talaga ang mga Pilipino sa mga electricity, yung may-ari ng mga power plant di ba mga bossing mga madam, mga abusado talaga Pambira talaga itong mga kapwa Pilipino, pinapahirapan nila So no choice ang ating mga consumer kasi kailangan nila ng kuryente pagka lalo na nga tag-init man o taglamig o lalo na kung may mga batang maliliit kasi si bagong anak pa lang yung misis bagong anak at saka kailangan ng electric pan yan, di ba? So you have to mag-obligate talaga to pay the bill of that electricity. So ganoon talaga mangyayari. So tapat lang at may ito namang ating mahal na Pangulo at gumawa kaagad ng action doon sa SUNA na ipapaputol ang electricity bill ng consumer. That's good, very good. Di ba? Maganda yun. Di ba? Kaya ang mahal natin na Pangulo, ang kapakanan, ang iniisip lang niya ang kapakanan ng mga taong, especially mga Pilipino na nasa mga urban area na mahirap. So tama lang yun. Talagang yung ating mahal na Pangulo, iniisip niya ang kapakanan ng mga taong Pilipino na especially yung mahihirap. So tama lang, I salute you Senator Erwin Tulfo at nasita mo yan. Nagpatawag ka ng hearing nagpatawag ka ng hearing sa Senado at pinatawag mo yung mga abusadong mga company ng power plant dyan sa Cebu. Pinahirapan nila yung mga tao dyan sa Cebu di ba mga busing mga madam? Tinan mo, mostly dyan sa Cebu mga Duterte ngayon mga Duterte ano nangyari? Hindi lumapit din kayo sa gobyerno lumapit din kayo sa gobyerno ng aming mahal na Pangulo. Mostly dyan sa Cebu, puro Duterte dyan hindi nila kayang magbayad ng mga hiding fee ng kuryente. So nagsumbong sila kay Senator. Si Erwin Tulfo Sambayan, panig si Erwin, di ba administration majority senador yan sa ating mahal na Pangulo yan, majority senador, di ba? So yari talaga yung mga Duterte wala rin ang bandang uli pag nahihirapan sila lapit din sa gobyerno. Kaya yan, di ba? So kaya kayong mga didilis lumapit din naman kay Erwin Tulfo sa electricity bill ninyo makipag-ride on na lang kayo sa ating mahal na Pangulo at tulungan nyo na lang yung ang aming mahal na Pangulo para lalong umunlad ang inyong lugar dyan sa Cebu. Di ba mga bossing mga madam? Wala kayong ginawa kundi mamimake news. Tinitira nyo ang mahal naming Pangulo. Di ba? So ngayon napakaganda at nalutas ng ating mahal na senador ang electricity dyan sa Cebu. Sana nga yung mga refund na makuha dyan, refund na makuha ng mga consumer dyan sa Cebu. Sana may makuha na kagad nila yung pera kasi kailangan ng mga consumer yan di ba mga busing mga madam? So ang hirap ng talaga itong mga electricity company, mga power plant, mga abusado na rin mga busing mga madam di ba? So that's good, at least
may maripan sila kung totoo man yun. Kasi napanoran ko sa hearing kung totoo man yun na may maripan, hindi mas maganda. Paano lang kung hindi nagpatawag ng hearing ang ating mahal na senador na si Erwin Tulfo, di quits lahat yung mga aripan ninyo dyan sa Cebu. O, di ba mga busing mga madam? Kaya pasalamat tayo kay Senator Erwin Tulfo. Kayong mga taga Cebu din na magpasalamat mo kay Erwin Tulfo, kay gitabangan mo para na amoy makuha ang refundable dyan sa inyong mga bills, sa consumer bill ninyo dyan. At least kahit papano na amoy madawat nga kwarta gumikan kay Senator Erwin Tulfo. O, di ba? Magpasalamat mo. Kaya na si Erwin Tulfo, administrasyon na community team yan Marcos administrasyon yan. O kayong mga didilis, saan ba lumapit din kayo sa administrasyong Marcos, di ba? Okay, hanggang dito na lang po mga busing mga madam. Maraming salamat po sa inyo. Once again, maraming salamat po sa inyo, sa mga pinalanggan ako, mga followers na ako. We love you all. Sa mga hindi pa po nag-follow, please follow, like, and share. At mag-comment din po kayo mga busing mga madam para basahin ko. Okay, we love you all. Bye bye, peace.